Hi kids, this is Teacher May, your teacher for today. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for the latest videos. Bago natin simulan ang ating aralin, magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Ihambing ang larawan A sa larawan B. Alin sa dalawang larawan ang mas nagustuhan mo at bakit? Halina at maglaro tayo ng Pass the Message Relay. Ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ang mensaheng ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral ng pabulong. Pabilisang ihahayag ang mensahe ng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bond paper at ididikit sa pisara. Hahatiin ko ang klase sa 4 na pangkat. Pangkat 1 at pangkat 2 ang unang maglalaro, kasunod ay pangkat 3 at pangkat 4. Ang ikatlo at huling round ay sa pagitan ng mga nanalong pangkat sa mga nakaraang rounds. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng mapanagutan na may kaugnayan sa mga sariling gawi sa pangangalaga ng mga puno at halaman. Biyayang binibigay ng inang kalikasan. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Mga puno at halaman, biyaya ng kalikasan. Malinis, berde at presko. Ganyan kaganda ang aming kapaligiran. Saan mang dako, may mga halaman at punong nagluluntian. Malinis na hangin at mababangong samyo ng mga bulaklak ay sadya namang nagpapabuti ng aming kalusugan. Lakad dito, lakad doon, masayang-masayang naglalaro ang mga kabataan. Sa dako pa roon, may mga puno na hitik ang bunga. Si Kuyang Guard ang hinihintay upang manungkit at sa amin ibigay. Ganito kami araw-araw. Salamat kay Inang Kalikasan sa mga biyayang ibinigay. Sagutin ang mga sumusunod na tanong ayon sa kwento. Isulat sa patlang ang wasto kung ang pangungusap ay tama o di wasto kung ito ay hindi tama. Pagsusuri ng kanta. Basahin o kantahin ang awit at sagutin ang mga gabay na tanong.
puno at halaman na makikita sa inyong bakuran. Pagtatanim. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magtanim ng kahit ano at kahit ilang halaman o puno, kabilang ang gulay, sa palibot na lupa ng isang bahay kubo, ano-ano ang iyong itatanim? Pwedeng gawing basehan ang kantang bahay kubo. Isulat isa-isa ang mga ito sa mga nakapalibot na mga kahon. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gagamitin ang rubrics na nakapaloob sa pagmamarka ng sagot. Tulungan ang mga halaman. May anunsyo sa radyo at TV na dadaan ang bagyong Glenda sa Southern Luzon, bandang hating gabi o madaling araw. Lumalakas ang hangin at pagsapit ng alauna na madaling araw, ay narinig na ang ingay at tila ilang bubong na ang nagliliparan. Paggising kinaumagahan, ay nakita namin ang maraming punong kahoy na nabuwal. May mga nabali at naputulan ng mga sanga. May mga paso ng mga halaman na nabasag at mga hanging plants na nalipad. Ang daming kalat sa labas ng bahay at sa daan. Karamihan ay mga dahon at sanga ng mga nabuwal na puno. Pagkakain namin ng agahan, pumunta na kami sa aming bakuran at nagsimulang maglinis ng mga nabaling sanga at mga nakakalat na dahon. Itinayo namin ang mga nabuwal na mga halaman na maaari pang mabuhay. Inayos ang mga halaman sa paso at dinagdagan ng lupa. Buong araw kaming nag-ayos at naglinis. Alam namin na ang mga halaman at puno ay may buhay rin na maaaring sagipin kaya dapat na ayusin. Simula noon, araw-araw na naming inaalagaan ang mga halaman na likha ng Diyos. Pahalagahan at mahalin upang ang dulot nitong kabutihan ay manatili sa atin. Pagmumuni-muni. Balikan ang mga karanasan sa epekto ng bagyo sa puno at halaman sa ating bakuran, paaralan o ating komunidad at sagutin ang mga sumusunod na mga gabay na tanong.
Tama, mali, dahilan. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga puno at halaman. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot.